Kumusta po kayong lahat? Ako po si Rina Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga panganib sa paglalakbay ng mga senior, gabay mula sa flight attendant na may 15 taon karanasan. Ang artikulong ito ay tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng mga nakatatanda kapag naglalakbay at kung paano ito maiiwasan. Batay sa karanasan ng isang flight attendant, maraming salamat sa pagbabasa. Hanggang sa huli, napakaraming pasahero na lampas 70 taong gulang ang nakakaranas ng problema sa kanilang paglalakbay, hindi dahil sa mahina ang kanilang kalusugan o sa kawalan ng kaalaman, kundi dahil sa maliit na detalye na kanilang nakalimutan o binaliwala na mahalaga pala. Taon-taon, sa eroplano, sa airport o sa kanilang mga biyahe, maraming senior na manlalakbay ang nakakaranas ng aksidente dahil sa hindi sapat na paghahanda. Mayroong biglang tumaas ang presyo ng dugo pagdating sa eroplano, mayroong nalito sa pag-inom ng gamot na naging dahilan ng pagkaantala ng flight, mayroon pang ang nahimatay sa ibang bansa. At saka lang nalaman na hindi pala ganap na sakop ng insurance ang kanilang gastos. Sa aking maraming taon ng paglipad, nasaksihan ko na ang napakaraming ganitong kaso. Minsan, isang lalaking nasa edad 70 ang biglang nahirapang huminga pagkasakay ng eroplano. Nagpanik ang pamilya. Kinailangan naming mag-anunsyo ng emergency para makahanap ng doktor sa flight upang tumulong at pagkatapos ay dali-daling isinugod ang Ginoo sa ospital. Ang buong insidente ay sana maiiwasan kung nalaman lamang niya ang isang maliit na detalye na madalas binaliwala ng mga tao bago umalis. Kaya naman sa isyung ito, gusto kong gamitin ang pananaw ng isang flight attendant upang tulungan kayong malaman ang 5 pinakamadaling makaligtaan na potensyal na panganib kapag ang mga taong lampas 70 taong gulang ay naglalakbay. Ito ay hindi pananakot, kundi mga tunay na obserbasyon mula sa aking mga karanasan sa paglipad at tuturuan ko kayo kung paano maiiwasan ang mga problemang ito upang ang mga nakatatanda ay makapaglakbay ng may kapayapaan ng isip at ang pamilya ay hindi mag-alala kung ikaw ay isang retirado na nagpaplano ng bakasyon o may mga magulang o lolo't lola sa inyong bahay na gustong maglakbay sa Boracay o Baguio. Mangyaring panoorin ang video na ito dahil sinisiguro kong sa 5 panganib na ito, hindi bababa sa 3 ang hindi mo pa naiisip. Siyempre, palagi kong hangarin na lahat kayo ay makalipad ng mas ligtas at makapaglakbay ng mas matalino. Kung gusto nyo ang mga kapaki-pakinabang na tips sa paglalakbay, mga sikreto sa paglipad, at gabay upang maiwasan ang mga bitag kapag naglalakbay sa ibang bansa, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell dahil ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko upang magpatuloy sa paglalabas ng maraming impormasyon tungkol sa industriya ng abyasyon. Kaya, ang video ngayon ay hahatiin sa 5 pangunahing punto, isa-isa kong sasabihin sa inyo. Mula sa paghahanda bago sumakay ng eroplano, pamamahala ng gamot, saklaw ng insurance, panganib sa panahon, hanggang sa stress, kung aling mga punto ang pinakamadaling makaligtaan at kung paano maiiwasan, sa huli, magbibigay pa ako ng listahan ng mga check-up para sa ligtas na paglalakbay ng mga senior, bersyon ng flight attendant. Kapag naintindihan mo ang lahat, malalaman mo kung paano gawing ligtas at masaya ang paglalakbay pagkatapos ng edad 70. Handa ka na ba? Simulan natin ang una at pinakamadalas na nangyayari na problema. 1. Sobrang kumpiyansa sa kalusugan. Ang pinakamapanganib na maling akala. Maraming pasahero na lampas 70 taong gulang bago maglakbay sa ibang bansa ang nagsasabi sa akin, malakas ako. Regular akong nag-eehersisyo. Umaakyat ng bundok, umiinom ng kape, walang problema. Ngunit alam mo ba, ang paglipad ay lubos na naiiba sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito pag-upo sa upuan ng ilang oras, kundi isang pagsubok sa circulatory system ng katawan. Sa mataas na altitude, nagbabago ang presyon, tuyo ang hangin,
at bumababa ang antas ng oxygen. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang maliliit na pagbabago na ito ay maaaring magdulot ng mga nakatagong problema. Halimbawa, biglang tumaas ang presyo ng dugo, arrhythmia o maging deep vein thrombosis. Naalala ko ng malinaw, minsan sa flight papuntang Singapore, isang babae na lampas sa 20 taong gulang ang nakaupo sa tabi ng bintana. Siya ay napakakalma sa buong biyahe, mukhang napakalakas, ngunit sa 10 oras, bigla siyang nagsabi sa akin, "Rina, nahihilo ako, medyo manhid ang aking mga kamay." Agad kong kinuha ang kanyang presyon ng dugo. Ang resulta ay 180, sa kanya lang sinabi. Umiinom ako ng gamot sa alta presyon, ngunit naisip kong maikli lang ang flight kaya hindi ko dinala. Ang flight na iyon ay tumagal ng 13 oras. Sa kabutihang palad, mayroong isang babaeng doktor na pasahero sa eroplano. Tumulong siya upang mapanatili ang sitwasyon. Ito ang unang panganib, labis na kumpiyansa sa kalusugan. Kadalasan, ang mga nakatatanda ay nararamdaman na wala silang sakit. Ngunit sa katunayan, maraming malalang sakit ang lumalala sa kapaligiran ng paglipad. Halimbawa, diabetes, alta presyon, sakit sa puso, talamak na hika. Kung makakalimutan lang ang gamot, magambala ang oras ng pag-inom ng gamot, o hindi angkop na dieta, ang katawan ay maaaring agad na mag-react. Bukod pa rito, ang humidity sa cabin ay karaniwang mas mababa sa 20%. Ang tuyong kapaligiran na ito ay nagpapakapal ng dugo na nagdudulot ng mas malaking presyon sa cardiovascular system. Dagdag pa rito, ang matagal na kawalan ng pisikal na aktibidad. Ang sobrang pag-upo ay maaaring maging sanhi ng hindi magandang sirkulasyon ng dugo na humahantong sa deep vein thrombosis o kilala rin bilang economy class syndrome. Madalas kong pinapayuhan ang mga senior na pasahero kung ang oras ng flight ay higit sa 5 oras, bumangon bawat 2 oras upang gumalaw-galaw ng kaunti, iunat ang mga braso at binti, paikutin ang mga bukong-bukong. Kung hindi maginhawang maglakad, maaari ding umupo sa lugar at iunat ang mga paa tulad ng pagpindot sa gas pedal. Isang maliit na detalye na madalas binaliwala ng marami ay huwag uminom ng sleeping pills ng maaga. Maraming senior na gustong makatulog nang mahimbing sa eroplano kaya umiinom ng gamot bago lumipad. Ngunit ang sleeping pills ay nagpapababa ng kakayahang kumilos ng katawan. Ang pinakamasama ay sa kalagitnaan ng biyahe. Napakabagal ng sirkulasyon ng dugo, madaling magdulot ng pamamaga. Minsan nakasalamuha ko ang isang Ginoo. Uminom siya ng sleeping pills sa bahay bago umalis. Nakatulog siya sa eroplano ng 10 oras. Ang resulta paglapag, ang kanyang mga binti ay namamaga na parang tinapay. Sabi ng doktor, ito ay tipikal na kaso ng venous return insufficiency. Maliit lang pakinggan ngunit kung mabuo ang blood clot sa ere at humarang sa arterya, napakaseryoso ng magiging kahihinatnan. Kaya naman, madalas kong sinasabi sa mga kamag-anak na ang pagsasabi ng senior na okay lang ako ay hindi nangangahulugang okay talaga bago maglakbay sa ibang bansa. Kailangan nadalhin sila para sa isang simpleng check-up. Siguraduhing stable ang presyon ng dugo, puso, at asukal sa dugo at kumpirmahin na may sapat na gamot. Malinaw ang paraan ng pag-inom. Bukod pa rito, mangyaring tulungan silang ihanda ang kanilang medicine bag at reseta. Ang medicine bag ay kailangan may malinaw na nakasulat kung ilang tabletas ang iinumin sa umaga, tanghali at gabi. Ang reseta ay dapat may malinaw na nakasulat na pangalan ng gamot, gamit, at kung paano makikipag-ugnayan sa doktor. Sa ganitong paraan, kahit sa ibang bansa ay nangangailangan ng medikal na tulong, makakatulong ito sa doktor na mabilis na mag-diagnose. Alam kong maraming senior na mag-iisip, ay, magbabakasyon lang. Kailangan pa bang maging seryoso? Ngunit sa totoo lang, ang pinaka-nakakatakot sa amin na mga flight attendant ay hindi ang pagkasira ng eroplano, kundi ang pagkakaroon ng problema sa kalusugan ng pasahero sa ere.
Dahil sa panahong iyon, limitado ang oras at espasyo. Kaya naman, kung mayroon kayong mga senior na lampas 90 taong gulang sa inyong tahanan na nagpaplanong maglakbay sa ibang bansa, tandaan, ang ligtas na paglalakbay ay nagsisimula sa hindi labis na pagtitiwala na, okay lang ako. 2. Pamamahala ng gamot. Tama ang dalhin, tama ang inumin, tama ang itago. Pagdating sa paglalakbay, kailangan kong sabihin na ayos lang kung makalimutan ang tsinelas. Ngunit ang makalimutan ang gamot ay talagang mapaminsala, lalo na sa mga pasahero na lampas 70 taong gulang. Ang gamot ay parang charger ng telepono. Hindi ito pwedeng wala, kundi ito ang nagpapanatili ng buhay. Alam mo ba, ang pinakamadalas na kaso ng biglaang problema sa mga nakatatanda ay hindi dahil sa maling pagkain o sobrang paglalakad, kundi sa hindi tamang oras ng pag-inom ng gamot. Ang problemang ito ay tila maliit, ngunit kapag lumilipad sa iba't ibang time zone, ito ay nagiging napakahalaga. Halimbawa, may isang pasahero na lumipad mula Manila patungong Amerika na may 7 oras na pagkakaiba sa time zone. Karaniwan sa Pilipinas, umiinom siya ng gamot sa presyon ng dugo tuwing 8:00 ng umaga, ngunit pagdating sa Amerika, nalito siya sa oras. Ang resulta, naisip niyang maghintay hanggang 8 ng umaga sa lokal na oras upang uminom at nakalimutan ang 15 oras na walang gamot. Ang resulta, kinabukasan siya ay nahilo, namumula ang mukha, tumaas ang presyon ng dugo, hanggang sa halos pumutok ang ugat. Sa huli, kinailangan naming tulungan siyang makapunta sa lokal na ospital. Kaya naman, ang pagdadala ng gamot sa ibang bansa ay hindi ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay alam mo kung kailan ito dapat inumin. Dito, magbabahagi ako sa inyo ng isang simpleng patakaran. Kapag lumilipad ng malayo, mangyaring gamitin ang oras sa Pilipinas bilang batayan. Panatilihin ang karaniwang oras ng pag-inom ng gamot pagdating mo sa iyong destinasyon. Sa unang gabi, ayusin ayon sa lokal na oras. Halimbawa, umiinom ka ng gamot ng 8:00 ng umaga, mas huli ang Amerika ng 7 oras kaysa sa Pilipinas sa unang araw. Uminom ka ng isang beses, ayon sa oras ng Pilipinas, sa ikalawang araw, lumipat sa 8 ng umaga sa lokal na oras. Sa ganitong paraan, unti-unting makaka-adjust ang katawan, hindi makakalimutan ang gamot o makakainom ng doble. Minsan nakasalamuha ko ang isang babae, umiinom siya ng gamot sa diabetes. Ang resulta, sa eroplano, tinanong siya ng flight attendant, "Ma'am, kakain po ba kayo?" Sabi niya hindi, "Kakainom ko lang ng gamot." Nagulat ako dahil uminom siya ng gamot bago ang pagkain, ngunit hindi pa nagsisilbi ng pagkain ang eroplano. Ang resulta, pagkalipas ng kalahating oras, nagsimula siyang manginig ang kamay, pinagpawisan ng malamig. Sobrang baba ng asukal sa dugo. Napakadelikado ng sitwasyong ito. Kaya naman, kung ikaw o ang iyong kamag-anak ay nangangailangan ng pangmatagalang gamot, kailangan mong paghiwalayin ang gamot sa malinaw na bag at maghanda ng reseta na may malinaw na nakasulat na pangalan ng gamot at paraan ng paggamit sa Tagalog at Ingles sa eroplano. Huwag magmadaling uminom ng gamot. May isa pang mahalagang punto na madalas binaliwala ng mga nakatatanda. Ang gamot ay kailangang ilagay sa hand carry bag. Huwag i-check-in. Napakaraming pasahero na ang umiiyak. Ang aking gamot ay nasa checked luggage. Ang resulta na wala ang bagahe. Ang resulta, kailangan nilang tiisin ang 2 araw na walang gamot sa ibang bansa. Makikiusap lang sa lokal na botika. Ngunit alam mo ba, ang mga botika sa ibang bansa ay hindi kinakailangang makapagbigay agad ng kaparehong sangkap. Minsan, kailangan pa ng reseta ng doktor. Hindi lang ito nag-aaksaya ng oras. Kundi, maaari ring lumala ang sakit. May isa pang napakahalagang punto ay ang pagtatago ng gamot. Maraming gamot ang takot sa init, takot sa halumigmig,
lalo na kung naglalakbay sa tag-init, lalo na sa mga tropikal na bansa. Ang pag-iwan nito sa checked luggage ay maaaring masira ang mga gamot na nangangailangan ng malamig na imbakan tulad ng insulin, ay kailangan na maghanda ng cooler bag at laging dalhin ang sertipiko ng doktor upang maiwasan ang maling pagkakaintindi. Sa seguridad, ang mga dokumentong ito ay pinakamahusay na kumuha ng backup na larawan sa telepono at i-save sa cloud. Kung sakaling mawala, kapag nagtanong ang customs, maaaring ipakita agad, "Dito, gusto kong paalalahanan ang mga manonood na may mga senior sa kanilang pamilya, wag lang tulungan silang mag-book ng hotel, bumili ng tiket ng eroplano, tulungan silang suriin kung handa na ang kanilang medicine bag. Ito ay mas mahalaga pa kaysa sa pasaporte." Minsan, nakasalamuha ko ang isang Ginoo na lampas 70 taong gulang. Umiiyak ang kanyang asawa sa gate ng eroplano. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya nakalimutan niyang dalhin ang gamot sa presyon ng dugo at huli na para kumuha ng bagong gamot. Ang resulta, kinailangan niyang kansilahin ang flight. Bagaman nakakapanghinayang, ito ay sa katunayan isang swerte. Dahil kung ipinagpatuloy niya ang paglipad ng walang gamot, maaaring mas mapanganib. Panghuli, gusto kong banggitin ang isang sitwasyon na hindi gaanong alam ngunit mahalaga. Ang ilang uri ng gamot sa iba't ibang bansa ay inuri bilang kontroladong gamot. Halimbawa, ang ilang sleeping pills, pain relievers sa Japan, Korea o Singapore ay maaaring ilista bilang pinaghihigpitang gamot para sa pagpasok. Kaya naman, bago maglakbay sa ibang bansa, siguraduhing mag-check sa website ng gobyerno ng bansang iyon para sa mga restriksyon sa reseta ng gamot o direktang magtanong sa travel agency. Huwag isipin na ayos lang na dalhin lang ang gamot na iniinom mo. Ang ilang kaso na mahuli ay maaaring magmulta o makulong. Kaya sa buod ng bahaging ito, ang pangunahing punto ay dapat tamang dalhin, tamang inumin, at tamang itago. Iyon ang tinatawag na ligtas na paglalakbay. Ayos lang kung gaano karaming bagahe ang dala mo, ngunit ang gamot ay hindi talaga maaaring kalimutan. 3. Mga panganib sa insurance. Huwag hayaan na mawala ang pera, mawala ang sarili. Pagdating sa pagpapagamot sa ibang bansa, kailangan kong sabihin muna, hindi ibig sabihin na may pera ka ay ayos na ang lahat. Lumipad ako ng 15 taon. Nasaksihan ko ang napakaraming pasahero na nagkasakit sa ibang bansa at saka lang nalaman ang gastos sa medisina ay 10 beses na mas mahal kaysa sa inaakala at ang pangunahing insurance ay hindi sumasapat. Una sa lahat, kumuha tayo ng isang totoong halimbawa. Minsan, nagdala ako ng tour group sa Palawan. Isang 72 taong gulang na babae. Dahil sa pagbabago ng panahon at labis na paglalakad, ang resulta, ng gabing iyon, sumakit ang kanyang dibdib, nahirapan huminga. Ang kanyang anak na babae ay nag-alala na nagbukas ng Google Maps upang hanapin ang pinakamalapit na ospital. Ang resulta, dumating ang ambulansya. Ang bayad pa lang sa pagsakay ay PHP 4,000. Pagdating sa ospital, ang pagsusuri sa X-ray, ECG, at isang gabing pananatili sa ospital ay umabot sa PHP 110,000. Ang mas nakakalungkot ay ang kumpanya ng seguro ay nagbayad lamang ng 1,003. Bakit? Dahil hindi niya maipakita ang orihinal na sertipiko ng diagnosis na ibinigay ng doktor at ang papel na iyon ay hindi niya napanatili. Lubos akong naapektuhan nito. Sa huli, ngumiti siya ng mapait at sinabi, "Akala ko ang pagbili ng travel insurance ay ligtas na ang lahat. Hindi ko pala alam na kahit ang sertipiko ng diagnosis ay kailangan palang itago. Kaya naman, gusto kong espesyal na paalalahanan ang lahat. Ang pinaka nakakatakot kapag nagkasakit sa ibang bansa ay hindi ang sakit mismo kundi ang hindi mo alam kung paano ito haharapin. Narito ang 3 hakbang. Mangyaring tandaan ng mabuti. Una, huwag magtiis mag-isa.
Maraming nakatatanda ang natatakot na makagambala sa iba at sasabihin na ayos lang kung magpapahinga ng kaunti. Ngunit alam mo ba, ang ilang sakit ay hindi maaaring maantala. Halimbawa, sakit sa dibdib, hirap sa paghinga, bigla ang pagkahilo, hindi karaniwang sakit. Lahat ng ito ay maaaring problema sa puso. Kung mahulog sa ibang bansa, hindi lang mahirap sa pagpapagamot, kundi maaari ring maantala ang oras ng emergency. Tandaan, hotel staff o flight attendant, lahat sila ay may mga emergency medical contact channels. Pangalawa, tandaan na panatilihin ang lahat ng resibo at sertipiko ng diagnosis. Napakahalaga talaga nito. Maraming pasahero pagkatapos makauwi ay nag-a-apply ng insurance at saka lang nalaman na kulang ng resibo, walang selyo ng doktor, hindi nabayaran ang buong gastos. Kung may pagkakaiba sa wika, maaari mong hilingin sa lokal na staff ng ospital na magbigay ng sertipiko sa Ingles. Dapat may petsa, uri ng paggamot, lagda ng doktor. Bukod pa rito, ang mga resibo ng gamot, resibo ng IV, maging ang mga resibo ng fluid replacement ay dapat panatilihin. Dahil mahigpit na sinusuri ng kumpanya, ng seguro, kailangan nilang makita ang kumpletong patunay ng gastos bago aprubahan. Pangatlo, tandaan na magsumite ng claim sa insurance sa loob ng itinakdang panahon. Maraming tao ang nag-iisip na ayos lang kung mag-a-apply ng claim pagkatapos makauwi. Ngunit ang ilang kumpanya ng seguro ay nagtatakda na kung hindi mag-claim sa loob ng 30 araw ay automatikong mawawalan ng bisa. Nakita ko talaga ang mga pasahero na dahil sa matagal na pagkaantala, sa huli ay nawalan ng lahat ng claim. Ang pakiramdam na iyon ay mas masakit pa kaysa sa heartbreak. May isa pang konsepto na gusto kong bigyang diin. Ang travel insurance ay hindi katumbas ng health insurance. Maraming tao ang nag-iisip na sapat na ang pagbili ng travel insurance para masakop ang lahat. Ngunit sa katotohanan, karamihan sa travel insurance ay sumasakop lamang sa mga pinsala dahil sa aksidente, tulad ng pagkahulog, paso, aksidente sa sasakyan, kung ikaw ay nilalagnat, may sakit sa tiyan, o nakaramdam ng discomfort sa puso at kailangang magpa-check up, karamihan sa mga pakete ng insurance ay hindi sumasagot. Sa puntong ito, mangyaring basahin ng mabuti ang mga termino at kondisyon bago umalis. Madalas kong pinapayuhan ang mga kaibigang lampas, 5 taong gulang na pumili ng health insurance para sa mga biglaang sakit sa ibang bansa o mga specialized travel package para sa mga senior. Bagaman mas mahal ng kaunti ang premium, ito ay talagang makakatulong upang makatulog ka ng mas mahimbing. Mayroon akong isang 80 taong gulang na pasahero, tuwing maglalakbay siya sa ibang bansa, ay tinatawagan niya ang kanyang insurance agent upang kumpirmahin ang saklaw ng insurance. Nakangiti siyang nagsabi sa akin, iniisip ko na ang paggasta ng pera ay pagbili ng kapayapaan ng isip, hindi pambayad. Akala ko, napakaganda ng kasabihang iyon. May isa pang punto na madalas binaliwala ng marami. Ang ilang ospital sa ilang bansa ay hindi tumatanggap ng cash, credit card lang, lalo na sa Europa o North America. Kung pansamantala kang walang credit card o hindi sapat ang limitasyon ng credit, maaaring tumanggi ang ospital. Sa panahong ito, kahit na sumasang-ayon ang kumpanya ng siguro na magbayad, kailangan mong mag-advance. Kaya naman, bago maglakbay sa ibang bansa, tandaan na suriin kung naka-on na ang international payment function ng iyong credit card. O maghanda ng card na may mas mataas na limitasyon para sa backup. Bukod pa rito, alam kong may ilang senior na magdadala ng kamag-anak na may malalang sakit sa ibang bansa. Ngunit dito ay kailangang bigyang diin. Kung may sakit na talamak, mangyaring humingi sa doktor ng sertipiko ng gamot sa Ingles 2 linggo bago umalis. Hindi lang ito para sa convenience sa customs inspection, kundi maaari ring makatulong sa doktor bilang reference sa emergency. Upang maiwasan ang maling paggamit o overdose. Sa huli, gusto kong sabihin,
Ang mga pasahero na lampas 7 taong gulang ay hindi imposible na maglakbay sa ibang bansa, kundi kailangan nilang maging mas matalino at mas handa. Tulad ng madalas kong sabihin sa mga pasahero, ang paglalakbay ay hindi isang pagsubok sa pisikal na lakas, kundi isang pamamahala sa panganib, ganap na paghahanda, at saka ka lang talaga makapagpapahinga at matutuklasan ang mundo. 4. Panganib sa panahon at stress, hindi katuparan ng inaasahan. Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Pag binili ang insurance, habang walang problema, parang sayang ang pera. Pero pag may problema, parang kulang. Narinig ko na ito ng napakaraming beses habang lumilipad, lalo na sa mga senior na pasahero. Madalas nilang iniisip na, malakas pa ako, siguro hindi ko na kailangan ang resulta. Pagdating ng problema, saka lang nalaman na hindi pala walang silbi ang insurance, kundi mali ang nabili. Minsan, habang nag-e-escort ako ng mga pasahero sa NAIA, isang Ginoo na lampas, desantong, taong gulang ang naghila ng bagahe, medyo nag-aalala ang mukha. Tinanong ko siya, "Sir, may nakalimutan po ba kayo?" Ngumiti siya ng mapait at sinabi, "Rina, na-delay ng 10 oras ang flight ko. Nagpunta ako para mag-claim." Ang resulta, sinabi ng insurance company na hindi nila babayaran. Tinanong ko kung bakit. Bumuntong hininga siya. Sabi nila, PHP-10 lang daw ang travel insurance na binili ko. Hindi kasama ang flight delay. Pagkatapos marinig, naaprubahan ko na lamang ang kanyang balikat. Ang ganitong sitwasyon ay sa katunayan napakakaraniwan dahil karamihan sa mga tao kapag bumibili ng insurance ay madalas nalilito sa dami ng mga terminong teknikal, travel insurance, travel inconvenience insurance, overseas emergency medical insurance, lost luggage insurance. Delay. Ang resulta ay nalilito. Ang ipinauubaya ang lahat sa insurance agent upang pumili. Hindi talaga binabasa ang nilalaman. Ngunit kailangan kong aminin, ang insurance na hindi binabasa, nang malinaw ang mga termino ay talagang parang hindi bumili. Kumuha tayo ng isang halimbawa. May isang pasahero na na-delay ng 8 oras ang flight. Sa simula ay inakala na makakakuha ng bayad pinsala. Ang resulta, nakasaad sa mga tuntunin ng insurance, nababayaran lamang kung ang delay ay mahigit sa 12 oras o kung ang iyong bagahe ay na-delay sa paglilipat. Sinabi naman ng insurance company na ang pagkaantala ng bagahe ay hindi kasama ang sitwasyon kung kailan aktibong nag-abiso ang airline, kaya't hindi rin ito babayaran. Kaya naman, tuwing inaalala ko ang mga pasahero, bago bumili ng insurance, alamin ng mabuti kung anong panganib ang gusto mong ipa-insure. Alam kong marami ang nakakakita, na mahirap basahin at masyadong marami ang mga tuntunin ng insurance. Kaya tuturuan kita ng isang simpleng paraan. Hatiin mo ang mga problemang maaari mong maranasan sa ibang bansa sa 5 maliliit na grupo, mga pinsala, dahil sa aksidente, pagkahulog, paso, pinsala, sakit, medical, biglaang sakit, 5 ospital, problema sa flight, pagkaantala, pagkansela, problema sa bagahe na nawala, pagkaantala sa responsibilidad ng ikatlong partido, bayad pinsala sa pagkasira ng ari-arian ng iba. Kailangan mo lamang kumpirmahin kung bawat grupo ay sakop ng insurance upang maiwasan ang 90% ng mga panganib na hindi mababayaran. Susunod, pag-usapan natin ang isang mahalagang konsepto. Ang pagbabayad pinsala ay hindi ibig sabihin na may pera ka kung may problema. Kailangang magbigay ng mga patunay na dokumento ang kumpanya ng seguro, at ito ang puntong pinakamahirap para sa marami. Halimbawa, kinansela ang flight dahil sa bagyo. Kung hindi ka humingi ng sertipiko ng pagkansela ng flight sa airline o nagpatingin sa ibang bansa at hindi kumuha ng sertipiko ng diagnosis mula sa doktor, o kahit sa panahon lamang ng pagkaantala ng flight, ay hindi na panatili ang boarding pass, resibo,
lahat ng ito ay maaaring magresulta sa pagtanggi sa buong bayad pinsala. Naalala ko ng malinaw. May isang babae na naglalakbay sa Cebu. Na-delay ng mahigit 15 oras ang kanyang flight dahil sa welga sa airport. Gusto niyang mabayaran, ngunit nagkaproblema ang sistema ng airline. Nang araw na iyon, hindi makapagbigay ng sertipiko. Pagka-uwi niya, saka lang siya nakipag-ugnayan sa customer service para humingi ng muling pag-issue. Ang resulta ay sinagot siya ng insurance company. Ang sertipiko ng pagkansela ng flight ay dapat kunin sa araw mismo, kaya nawala ang claim na iyon. Sa panahong ito, marami ang magagalit at magmumura na. Ang kumpanya ng seguro ay puro naghahanap ng dahilan para hindi magbayad. Ngunit sa katunayan, ang sistema ng seguro ay nakabatay sa mga dokumento para magdesisyon kung kulang ng isang papel, kulang ng isang claim. Kaya naman, madalas kong sinasabi bago maglakbay sa ibang bansa, maliban sa pasaporte, ang pinakamahalaga ay ang mga papel na iyon. Idagdag pa ang isang bagay na hindi alam ng marami. Ang ilang bansa o airline, ang pagkansela ng flight ay hindi nangangahulugang pagkaantala ng flight. Halimbawa, sa ruta ng Asia, kung kinansela ang flight, pagkatapos ay sa susunod na araw ay magbubukas ng bagong flight, ituturing ito ng insurance company bilang isang bagong flight, hindi isang pagkaantala ng flight para sa bayad pinsala. Sa kasong ito, kailangan mong agad na humingi ng sertipiko ng pagkansela ng flight sa airline. Kung hindi ay wala kang matatanggap. Ang ilang insurance ay nagtatakda na kung ang pangunahing insured lang ang naapektuhan ang mababayaran, ibig sabihin, kung ikaw at ang iyong asawa ay magkasamang naglalakbay, isang tao lang ang nagbago ang flight. Ang isa ay hindi naapektuhan, ang bayad pinsala ay ibibigay lamang sa isang bahagi. Kaya, inirerekomenda na bumili ng hiwalay na insurance ang bawat isa. Huwag gumamit ng iisang kontrata. Dito, maaari ka nang makaramdam ng sobrang abala, mas mabuti pang huwag na lang bumili. Ngunit gusto ko pa ring sabihin, ang insurance ay hindi para sa bayad pinsala kundi para kapag dumating ang panganib ay hindi magpanik. Ang tunay na focus ay bumili ng tama, maghanda ng tamang dokumento, panatilihin ng tama kung nahihirapan kang basahin ang mga tuntunin. Isang maliit na tip ay maaari mong direktang tanungin ang insurance agent, mangyaring ilista sa akin ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi ako mababayaran dahil ang tanong na ito ay maaaring pilitin ng kabilang partido na ipaliwanag sa iyo sa madaling paraan. Tuwing itinuturo ko sa mga customer ang ganito, talagang napakakatulong. Kaya sa buod ng bahaging ito, hindi mali ang insurance. Ang mali ay hindi natin naiintindihan kung ano ang sinasakop nito. Huwag kailanman maghintay hanggang sa mangyari ang insidente. Bago magsimulang alamin ang proseso ng pagkuha ng travel insurance, sa panahong iyon, lalo ka lang mag-aalala. 5. Stress at problema sa komunikasyon. Hindi naging masaya ang paglalakbay. Sa bahagi na ito, ipapakita ko sa inyo ang huling at pinakamadalas na nakakalimutang panganib, ang stress at problema sa komunikasyon sa iyong kasama sa paglalakbay. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming pasahero na lampas 70 taong gulang ang hindi nasisiyahan sa kanilang paglalakbay. Maraming tao ang nag-iisip na kapag naglalakbay sa edad na 70 pataas, ang pinakanakakatakot ay ang hindi sapat ang lakas, hindi makalakad. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ang pinakanakakatakot ay hindi ang hindi makalakad, kundi ang hindi masisiyahan sa paglalakbay sa eroplano, sa buong biyahe. Madalas kong nakikita ang mga ganitong eksena. Isang mag-asawa na may edad ang magkasamang naglalakbay sa ibang bansa. Sa simula ay sinabi nilang gusto nilang magkaroon ng isang romantikong malayang paglalakbay sa Boracay. Ang resulta, sa ikatlong araw, ang babae ay may mabigat na mukha, ang lalaki ay tahimik. Sa huli ay nagkanya-kanya sila ng daan. Tanungin mo sila kung bakit sila nag-away.
Ang sagot ay, sa totoo lang napaka-cute. Masyadong mabilis maglakad. Hindi nakakain ng tanghalian. Hindi naintindihan ang mapa sa telepono. Sabi niya, hindi ako nakikinig. Tila napakaliit na bagay, ngunit para sa mga pasahero na lampas 70 taong gulang, ang maliliit na alitan na ito ay madalas na pinagmulan ng stress. Ang stress ay sa katunayan, isang nakatagong panganib. Lalo na sa mga nakatatanda, ang paglalakbay sa ibang bansa ay nangangahulugang pag-alis sa pamilyar na kapaligiran, iba't ibang wika, mabilis na ritmo, malaking pagbabago sa panahon, lahat ng ito ay maglalagay sa katawan at emosyon sa isang estado ng pagkaalerto. Minsan, nakasalamuha ko ang isang Ginoo na 75 taong gulang, bigla siyang nahirapang huminga sa eroplano, walang problema sa medikal na pagsusuri. Ngunit sinabi niya sa sarili na sa katunayan ay sobrang stress siya, na miss niya ang kanyang connecting flight. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko ng malalim. Ang paglalakbay ay hindi lang isang pagsubok sa pisikal na lakas, kundi pati na rin isang pagsubok sa stress. Kaya naman, kung ikaw ay isang senior na pasahero o naglalakbay kasama ang iyong mga magulang, kailangan na tandaan ang 3 puntos na ito. Una, bigyan ang iyong sarili ng espasyo upang huminga. Maraming tao ang agad na nag-aayos ng masikip na schedule. Pagdating sa ibang bansa, 8:00 ng umaga lumalabas, 10:00 ng gabi pa lang bumabalik sa hotel, walang oras para magpahinga. Ngunit ang katawan pagkatapos ng edad 70 ay bumabagal, bumababa ang kakayahang umangkop sa kapaligiran. Ang masyadong siksik na schedule ay nakakapagod lamang sa katawan, nakakapagpataas ng stress. Inirekomenda ko na bawat araw ay maglaan ng hindi bababa sa kalahating araw na libre, kahit na umupo lang sa isang coffee shop upang uminom ng tsaa o magbabad sa araw, ay makakabawas ng malaki sa pakiramdam ng pagkabalisa. Pangalawa, makipag-ugnayan sa iyong kasama sa paglalakbay tungkol sa tunay na pangangailangan. Ang madalas na sinasabi ng mga nakatatanda ay, ayos lang, okay lang ako. Ngunit sa totoo lang, sobrang pagod na sa loob. Madalas, takot silang maligaw, takot na makagambala sa iba, kaya pinipilit nilang tiisin. At agad na nagyelo ang buong kapaligiran ng tour group. Kaya naman, bago umalis, maaaring mag-usap ng malinaw tungkol sa ritmo ng biyahe bawat araw. Anong pagkain ang gustong kainin? Nang bad-araw ang bago, anong pagkain ang gustong kainin? Gaano kalayo ang kayang lakarin? Kailangan ba ng wheelchair o pahinga? Minsan, mas epektibo ang magandang komunikasyon kaysa sa isang bote ng gamot. Matutong talikuran ang konsepto ng isang perpektong biyahe. Ang ilang pasahero ay nagpaplano ng napakadetalyado, nakaguhit na ang mapa, nakaayos na ang mga lugar ng pagkuha ng litrato. Ang resulta ay umuulan, sarado ang tourist spot, na-delay ang sasakyan, bumagsak agad ang buong mood. Ngunit ang paglalakbay ay puno ng mga sorpresa. Sa halip na magalit, mas mabuting ngumiti at sabihing, nang ka mga nalapuna, ito ang kwento ng ating paglalakbay. Minsan, ang mga maliit na aberya na iyon ang pinakamainit na bahagi ng mga alaala. Naalala ko minsan sa flight papuntang Palawan, isang lola na lampas, 70 taong gulang ang nakipag-usap sa akin sa eroplano. Sabi niya, ang biyahe na ito, ang unang beses na naglakbay siya ng mag-isa sa ibang bansa. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, tinanong ko siya kung natatakot siya. Ngumiti siya at sinabi, oo, natatakot ako. Ngunit mas natatakot ako kung hindi ako maglakbay. Kailangan mong tandaan na naghihintay pa rin sa iyo ang mundo. Ang pahayag na iyon ay hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon, dahil iyon ay isang uri ng tapang na higit pa sa edad. Gusto kong ipadala sa lahat ng pasahero na lampas 60 taong gulang ang isang pahayag. Ang paglalakbay ay hindi upang patunayan kung gaano kalayo ang narating mo,
kundi upang makahinga muli ang buhay, basta handa kang magsimula. Alam mong maghanda, handa kang alagaan ang iyong sarili. Palaging may lugar ang mundo para sa iyo. Oo, marami na tayong napag-usapan ngayon, mula sa mga panganib sa medisina, mga bitag sa insurance, maling pagtatasa ng pisikal na lakas, kaligtasan ng gamot, hanggang sa stress. Tila napakaraming, ngunit sana ay matandaan mo ang isang pahayag. Ang paglalakbay pagkatapos ng edad 70 ay hindi isang adventure kundi isang bahagi ng pagtangkilik sa buhay. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Rina, napakarami mo nang nakitang pasahero. Anong uri ng senior ang pinakakaakit-akit para sa iyo? Lagi akong ngumingiti at sumasagot. Hindi ang pinakamayaman, hindi rin ang pinakamalayong nakalakbay, kundi ang taong marunong ngumiti sa harap ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa totoo lang, anuman ang edad, basta handa kang matuto, handa kang maghanda, mas masaya kang makapaglalakbay, mas matalino pa kaysa sa mga kabataan. Ngayon, sama-sama nating suriin nang mabilis ang isang listahan ng check-up para sa ligtas na paglalakbay ng mga senior na bersyon ng flight attendant. Panganib sa medisina, bago umalis, mangyaring kumonsulta sa doktor. Magdala ng karaniwang gamot, sertipiko ng medikal, sa Ingles. Huwag maghintay hanggang sa eroplano bago magsisi. Mga bitag sa insurance. Ang pagbili ng travel insurance ay kailangan na basahin ng mabuti ang mga tuntunin, lalo na ang mga tuntunin sa pagbabayad pinsala para sa mga senior na pasahero. Maling pagtatasa ng pisikal na lakas, huwag magtiis, mas mabuti pang bawasan ang mga tourist spots kaysa palitan ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng tuhod ang mga litrato sa kaligtasan ng gamot. Iba't iba ang mga regulasyon sa gamot sa iba't ibang bansa. Mangyaring kumpirmahin kung kailangan mong ideklara ang gamot na dala mo o kung kailangan mo ng sertipiko ng doktor. Stress, mas mahalaga ang komunikasyon kaysa pagtitiis. Huwag saktan ang iyong sarili. Dahil lang sa ayaw mong abalahin ang iba, ang 5 malalaking panganib na ito ay tila normal. Ngunit bawat isa ay personal kong nasaksihan sa aking mga flight. Mayroong maliit lang na abala. Ngunit mayroon ding nawalan ng isang di malilimutang biyahe sa buhay dahil dito. Gusto kong paalalahanan ang lahat na ang mga nakatatanda ay hindi imposibleng maglakbay, kundi kailangan nilang mas maunawaan kung paano maglakbay ng ligtas. Sa totoo lang, nasaksihan ko ang napakaraming tao mula sa bata hanggang sa matanda na gusto pa ring maglakbay. Ang mga nakatatanda na marunong mag-enjoy sa biyahe ay karaniwang may 3 katangian. Handa silang humingi ng tulong, marunong silang tumanggap ng pagbabawas, at naiintindihan nila kung bakit nila gustong simulan ang biyahe. Ang 3 bagay na ito ay tila simpleng ngunit makakatulong upang maging 10 beses na mas komportable ang biyahe. Halimbawa, may isang 80 taong gulang na babae na unang beses na sumakay ng eroplano patungong Japan. Sa buong biyahe, sobrang kalmado siya. Nakikipag-usap pa nga sa akin sa gate ng eroplano. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi naman. Tinulungan ako ng anak ko bumili ng travel insurance. Tiningnan ko rin. Lahat ng kailangan ay dala ko na. Mag-enjoy na lang ako." Ang pahayag na mag-enjoy na lang ako ay napakaganda talaga dahil hindi ba iyan ang esensya ng paglalakbay? Nakahanda ka na. Naiwasan mo na ang panganib. Ang susunod na hakbang ay tamasahin ng husto. Ikaw man ay 70, auna, o kahit nung minta, taong gulang, hindi kailanman huli ang paglalakbay. Panghuli, kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring pindutin ang like, mag-subscribe sa channel, maaari mo ring ibahagi sa iyong mga magulang, tiyo at tiya. Pangkat ng mga kaibigan na naglalakbay. Kung nakaranas ka ng anumang kawili-wili o nakakatakot na karanasan sa iyong biyahe, malugod ka ring magbahagi sa akin sa section ng komento. Pipili ako ng ilang komento upang ibahagi sa lahat sa susunod na video. Ang aming channel sa hinaharap
ay maglalabas pa ng maraming nilalaman na may kaugnayan sa kaligtasan ng paglalakbay para sa mga senior, mga totoong kwento sa industriya ng abyasyon, gabay upang maiwasan ang mga bitag kapag naglalakbay. Bawat episode ay magsisimula sa pinakamalapit at pinakatotoong pananaw. Huwag kalimutan, ang paglalakbay ay hindi pag-alis sa bahay, kundi upang muling magsimula ang kaluluwa. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Ako si Rina Santos. Hanggang sa susunod na episode.